Paralisado sa takot, ang mga kasamahan ni Jinwoo ay nagtanong sa isa't isa kung ano ang gagawin kapag nasaksihan ang nakakatrauma na pagkamatay ng dalawa sa kanilang mga miyembro bago sila binalaan ni Chiyol na huwag kumilos upang hindi na muling salakayin ng rebulto. Pinipilit ni Jinwoo na kausapin si Juhee na masyadong natrauma para makagalaw sa kanyang nakita. Tinanong ni Chiyol si Jinwoo kung paano niya nakita ang pag-atake ng estatwa na kasama niya at sumagot na ito ay sa pamamagitan ng instinct bago napansin sa pagkabigla na nawalan ng braso si Chiyol dahil sa pag-atake ng rebulto. Tinulungan siya ni Jinwoo na ihinto ang pagdurugo. Sinabi ni Chiyol na tinatantya niya na ang estatwa ay nasa paligid ng isang shrunk kumpara sa kanyang mga nakaraang karanasan bilang isang hunter. Samantala, para sa kapatid ni Jinwoo, si Sungjina ay pumapasok sa paaralan kung saan siya ay hiniling ng kanyang kaibigan na kumpirmahin na ang kanyang kapatid ay isang hunter. Siya ay tumugon na siya ay isang erangk lamang. Bumalik sa piitan, nag-isip sina Chiyol at Jinwoo kung ano ang gagawin. Ang isa pang miyembro ay naiinis sa kanilang kasalukuyang sitwasyon dahil pinirmahan na niya ang kanyang kontrata sa isang malaking asosasyon at sinubukang tumakas sa lugar na ginagamit ang kanyang bilis upang maging wala sa isang kisap mata dahil sa sinag ng higanteng estatwa, na iwan lamang ang kanyang dalawang paa. Sa kabila ng paglalim ng kanilang takot, nanatili silang tahimik. Tinanong ni Jinwoo si Chiyol kung ano ang unang tuntunin ng listahan na kanilang nabasa. Nagpasya si Jinwoo na subukan ang estatwa nang mapaalalahanan na ito ay para purihin ang Diyos at napagtanto na ang Diyos na tinutukoy nito ay ang higanteng estatwa. Tumayo siya bago umatras na kinakabahan, dahilan para kuminang at tumigil ang mga mata ng estatwa. Nang makitang tama ang kanyang mga iniisip, sinigawan niya ang iba pang nakaligtas na lumuhod sa rebulto at ipinaliwanag na susunugin lamang ng estatwa ang mga nasa isang tiyak na limitasyon ng taas. Nang sumang-ayon ang lahat, ang ekspresyon ng higanteng estatwa ay agad na napalitan ng nakakatakot na ngiti. Nang makita ito sa takot, tumayo si Park Bim-shik at natutuwang makita na ang rebulto ay nananatiling hindi gumagalaw. Sa paniniwalang tapos na ito, tumayo ang natitirang bahagi ng partido, ngunit laking gulat nila nang makitang ganoon din ang ginagawa ng estatwa habang nagsisimula itong maglakad patungo sa kanila. Iniisip ang pangalawang utos, purihin ang Diyos. Isa sa mga miyembro ay nagsabi na siya ay mahusay sa pagdarasal at nagboluntaryo sa kanyang sarili na gawin ito sa paparating na rebulto. Hindi nagtagal ay nadurog ang hunter, habang lumalawak ang ngiti ng rebulto, at dinudurog ang lalaki sa ilalim ng kanyang mga paa. Paralisado sa takot, ang isa pang miyembro ng partido ay masyadong natrauma, na iniwan siyang isa pang biktima para sa rebulto. Sa tabi ni Park Bim-shik, iniisip niya ang kanyang asawa at anak habang tumatakbo siya sa isang estatwa na may hawak na sandata. Sinubukan ni Kim Sang-shik na balaan siya na ang estatwa sa likod niya ay malapit ng umatake, ngunit huli na para mag-react dahil si Bim-shik ay brutal na tinadtad sa kalahati ng espada ng estatwa. Hindi nagtagal ay nalaman ni Jinwoo at inutusan ang mga nakaligtas na tumakbo sa mga estatwa na may hawak na mga instrumento sa halip na mga armas. Nakita ni Sang-shik na tama si Jinwoo habang siya ay nagpapahinga at medyo napaiyak sa harap ng rebulto habang nagsisimula itong tumugtog ng musika. Napagtanto ni Jinwoo na ang mga estatwa ay hindi ma-activate sa pamamagitan ng pagtugtog ng musika kung ang dalawang tao ay nakatayo sa malapit habang iniiwan niya si Juhee sa rebulto at naghahanap ng isa pang rebulto na may hawak na mga instrumento. Gayunpaman, ang bilis ni Jinwoo ay humantong sa kanya na halos madurog ng paa ng higanteng estatwa at hindi sinasadyang gumulong sa isang estatwa na may hawak na kalasag.